Mariing sinabunutan ni Joanne ang sarili habang nakaharap sa salamin. Bakit kasi ang pangit talaga ng boses ko? Tanong niya sa sarili. Hinahagod-hagod pa ang lalamunan. Huwag mo na kasing pilitin ate. Hindi ka talaga pinagpala na magandang boses. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang pangarapin si Kuya Dominic. Pang-aalas ka ng kanyang nakababatang kapatid na si Nika, na kanina pa pinagmamasdan ng ate niyang tila nababaliw na sa kakakanta sa harapan ng salamin habang hawak ang suklay na tila ginagawang mikropono. Hindi maaari. Kailangan gustuhin din ako ni Dominic. Pero ang gusto niya ay yung maganda ang face at maganda pa ang boses. Tumahimik lang sandali ang dalagita. Oo, sabihin natin maganda ka nga ate. Pero pagdating sa boses, nagpalinga-linga si Nika. Walay. Hinarap ni Joanne ang kapatid. Tiningnan ng masakit. Kapatid ba talaga kita? And wow ha, na-inspire talaga ako sa mga sinabi mo. Super nakaka-touch. Tumayo si Nika mula sa pagkakaupo sa tabi ng kama na may wang. Yes, kapatid mo po ako. As in your beautiful sister. But I'm just stating the fact na ang ate ko ay sintunado kung kumanta. Tumawa pa ang dalagita na parang nangiinis. Salbahe ka talaga. Sabay hampas sana ng hawak na suklay sa kapatid. Ngunit agad nakatalili si Nika at lumabas ng kwarto kaya hindi niya yon naabutan. Akala ni Joanne ay tuluyan ng umalis ang kapatid. Ngunit sumili pa yon sa pintuan at nagwika. Maganda nga, sintunado naman. At tumakbo na ang dalagita. Mas lalo pang nainis si Joanne. Tanging mabibigat na padyak lang sa sahig ang kanyang nagawa. Hindi man lang siya nakapaghiganti sa kapatid niyang palagi siyang binabara. Ibinalik na lang niya ang paningin sa salamin at parang wala sa sariling sinusuklay-suklay ang mahabang buhok. Akin ka lang Dominic, gaganda rin ang boses ko. Napapangiti siya na para bang may magandang iniisip. Maya-maya ay lumabas na siya sa kanyang kwarto at tinawag si Nika. Nika! Nika! Halika rito, samahan mo ako. Saan na naman? Buhat yun sa kusina. Basta, samahan mo na lang ako. Ano naman ang gagawin natin doon ate? Palingang-lingang tanong ni Nika. Nasa isang abandonadong paaralan sila. Ang mga istruktura doon ay larawan ng kalumaan. Sira-sira na ang mga gusali at ang iilan ay sinakop na ng malalaking baging. May mga bahaging tinubuan na rin ng mga talahib. Hindi katakatakang walang taong dumadako roon dahil sa nakakatakot itong itsura kahit malapit lang naman yon sa mga kabahayan. Kailangan nating mahanap ang fountain. Sabi kasi sa nabasa kong article, dito raw yun sa school na tumatatagpuan. Sagot ni Joanne habang hinahawi ang matataas na damo. At kapag nakita na natin ang fountain na yon, anong gagawin mo ate? Hindi sumagot si Joanne, bagkus sumilay ang matamis ng ngiti sa kanyang labi habang nakatanga sa ulap. Alam ko na. Nakangitiring turan ng dalagita. Fountain? Pwedeng humiling. Tama ba ang hula ko ate? Nahihiling ka sa fountain na yon? Humarap siya sa kapatid. Tama. Ngayon lang may sense sa mga sinabi mo, Nika. Kaya, bilisan na natin. Hanapin na natin ang fountain bago pa dumilim. Tara. Nagpatihon na nang humakbang si Nika. Sayang naman ang effort natin kung hindi ka makakahiling ate. Sa ilang minuto nilang pag-iikot sa abandonadong paaralan na yon, natagpuan din nila ang kanilang hinahanap. Sira-sira na ang mga disenyo ng fountain. Halos nilamon na ng mga ligaw na damo ang malaking bahagi niyon. May tubig pa naman, ngunit mahahalatang hindi na napapalitan ng mahabang panahon dahil kulay lumot na ito. Sa isang bahagi, may ilan pa naman doong malalaking water lily. Kinuna ni Nika ng ilang shots ang naturang fountain sa pamamagitan ng cellphone. Kahit sira-sira na ito, maganda pa rin ang kuha na pwedeng ilagay sa IG. Samantala, hinugot na ni Joanne ang mga barya sa bulsa. Tinipon niya ang mga ito sa kanyang mga palad. Itinaas sa ere ang mga kamay. Tumingala, sabay pikit ng mga mata. Umusal ng maikling kahilingan sa paraang ibinubulong lang sa hangin. At maya-maya ay sabay-sabay na inihagis sa maruming tubig ng fountain ang mga barya. Sinalikop ang mga kamay at idineretso sa dibdib. Lord, tuparin mo naman ang mga wish ko. Christmas gift mo na lang sa akin, please. Napahagik-hik naman si Nika. Alam ko na ate ang wish mo,
kahit di mo pa sabihin. Ano aber? Si Madam Auring ka ba? Nagumanda ang boses mo para magustuhan ka ni Kuya Dominic. Hindi mo na lang hiniling na sana gustuhin ka rin ni Kuya kahit hindi pa maganda ang boses mo. But anyway, sana effective ang patapon-tapon mo ng coin sa fountain na yan. Tumawa siya na parang kontrabida. Marami namang fountain dun sa bayan. Dito pa talaga sa haunted school na to tayo pumunta. Sana magkahimala. He, wag mo kaming kontrahin. Malay mo naman, totoo ang sinabi ron sa article na ang fountain na ito ay tumutupad ng mga kahilingan. Anyway, tara na nga. Baka hinahanap na tayo ni Mama. Panira ka. Mabilis lumipas sa mga araw. Mukhang hindi pinagbigyan ng fountain ang wish ni Joanne. Lagi siyang kumakanta sa harapan ng salamin. Ngunit ang boses ay ganun pa rin. Asang-asa talaga siyang gaganda ang tinig. Wag na kasing pilitin ate. Hindi totoo ang mga wish-wish na yan. Eme lang yan ang article na nabasa mo. Look, halos pa 2 linggo na. Nothing's gonna change, sis. Supalpal na naman ni Nika. Wag ka nga riyan. Baka hindi pa nakarating sa kinauukulan ng hiling ko. Napatawa saglit si Nika. Wow kinauukulan talaga. You're so weird ate. Nagpakain ko ulit sa mga pamahiin. Kung pamahiin nga ba ang tawag sa ganyan. 24 ka na. Naniniwala ka pa rin sa mga wish-wish na yan. Pambata lang yan. Mag-voice lesson ka na lang kaya. Yun, for sure, may chance ka pa ron. Sumimangot na lang si Joanne. May punto naman kasi ang kapatid niya. Totoo namang 2018 na, pero naniniwala pa rin siya sa wishing fountain. Lumabas ka na lang nga ron. Naaalibadbaran ako sa'yo. E di lalabas. Tumayo siya sa kama at dire-diretsong lumabas ng kwartong yon. Napabuntong hininga naman si Joanne. Nahihibang na yata ako. Habang nasa loob ng banyo at naliligo, walang humpay na umaawit si Joanne. Akala niya siguro'y pang The Voice yon, pero hindi. Sanay na ang kanyang mama at kapatid sa nakababasag tenga niyang boses. Ngunit ang umagang yon, hindi napansin ni Joanne na hindi na siya sintunado. Hindi niya yun agad napansin sapagkat nagbubuo siya ng tubig sa katawan at malakas din ang lagaslas ng tubig na nagbumula sa gripo. Samantala, mula sa labas ng banyo, natigilan sa sinusubong cereal si Nika nang marinig ang kakaibang tinig buhat sa loob ng banyo. Batid niya ang ate Joanne niya lang ang naroroon. Isang napakagandang boses ang naglalakbay papasok sa kanyang tenga. Dahil doon, iniwan ng dalagita ang kinakain sa mesa at pinuntahan habang tinatawag ang kanilang mama. Mama! Mama! Medyo hinihingal na tawag niya. Naabutan niyang nagbibinyag ng mga bulaklak sa labas ng bahay ang kanilang mama. O bakit? Ano nangyari? Tumigil muna ang ginang sa kanyang ginagawa. Si ate, huminga muna ng malalim. Gumanda na ang boses. Effective ang fountain. Nababakasan ng kaunting kalituhan ang mukha ng ginang. Paanong gumanda? Sintunado ang ate mo. At anong fountain ang sinasabi mo? Nika, ang aga-aga Sinisimula mo na naman ang yung prank. Mama, hindi po ito prank. Totoo po. Hali kayo, samahan niyo po ako. Dahil curious din ang ginang, sumama naman siya sa anak. Tama nga ang sinabi nito. Naabutan nilang kumakanta si Joanne ng isang Christmas song habang papalabas sa banyo. Maganda na ang boses nito. Nagulat naman ang dalaga nang makitang namimilog ang mga mata ng mama at kapatid niya habang nakatingin sa kanya. What? Ano nangyari sa inyong dalawa? Parang may nakita kayong hindi ko nakikita. Hindi pa rin napansin ng dalaga na gumanda na ang kanyang boses. Ate, ang boses mo, gumanda na. Imporma ni Nika sa ate niya. Kumanta ulit si Joanne. Noon niya palang na-realize na pinagbigyan na ang kanyang wish. Tumalon siya sa saya na sinabayan naman ng mama at kapatid niya. Maganda na ang boses ko! Maganda na ang boses ko! Thank you Lord! Sabay tingala sa itaas si Joanne na para bang tinitingnan ang may kapal. Ilang linggo na lang at magpapasko na. Ramdam na ang presensya ng pagbibigayan at pagmamahal. Kaliwat kanan ng mga kapitbahay na nagbi-videoke. Hindi yun pinalagpas ni Joanne. Pinupuntahan niya at nakikikanta. Gusto niyang ipangalandakan sa buong barangay na hindi na siya sintunado. Marami ang nagtaas ng kilay kung paano yun nangyari. Ngunit ang tanging sagot lang ni Joanne ay, secret. Kaya naman hindi na siya kinulit pa. Napakaganda talaga ng boses ni Joanne ano? Para siyang anghel kung kumanta. Puna ng isang marites. Oo nga, sang-ayon ng isa.
Marami ang humanga kay Joanne hanggang siya'y naging sikat sa kanilang lugar at pati na rin sa social media nang minsang na-videohan. Lumaki ang kanyang ulo at naging mayabang. Nawala na sa isip niya si Dominic. Mas gusto na niyang hinahabol-habol siya ng kalalakihan dahil sa kanyang ganda at matimyas na boses. Makalipas ang higit 1 buwan, mas lalo pang tumaas at gumanda ang boses ni Joanne. Habang inaawit ni Joanne ang isang mataas na awitin sa isang singing contest sa kabilang barangay, unti-unting nagtatakipan ng tenga ang mga lalaki roon. "Ah!" sigaw ng ilan. "Ang sakit!" Pakiramdam ng mga lalaki tila binibiyak ang kanilang utak dahil sa tinig ni Joanne. Dahil doon, nagkaroon ng kaguluhan. Nahintatakutan ng mga nakasaksi ng nakakikilabot na tagpong yun. Lahat ng lalaki, bata man o matanda, unti-unting humandusay sa semento. Nakatakip pa rin ang mga kamay sa magkabilang tenga at sumisigaw, "Ah!" Ang ilang bata roon ay inaalo ng mga nanay upang tulungan sana. Ngunit hindi nila alam kung ano na ba ang gagawin. Naudlot ang pagkanta ni Joanne na tuluyan ng itinigil. Akala niya ititigil na rin ang mga sumisigaw kung titigil din siya, subalit lalo pang lumakas ng lumakas. Ilang minuto lang ang lumipas, nagmistulang katayan ng baboy ang lugar sapagkat nagkalat sa paligid ang mga laman at dugo ng mga lalaki. Bawat isang nakahandusay roon ay nagsiputukan ng mga bungo. Sunod-sunod, iba-iba ang uri ng tunog ng pagkasabog ng ulo. Ang mga naroon ay binalot ng takot. Nagsiiyakan sapagkat ang mga asawa, kapatid, anak at apong lalaking nakarinig ng boses ni Joanne ay namatay sa lugar na yon. "Demonyo ka, Joanne! Huwag ka nang kumanta!" Himutok ng isang ginang na nakakikilala sa kanya. Sinenyasan naman si Joanne ng mama at kapatid na umalis na. Bumaba siya sa entablado at tumakbo. Dahil si Joanne ang itinuturong salarin sa kababalaghang yon, dinakip siya sa kanilang bahay at ikinulong. Doon sa kulungan, muling umawit si Joanne upang patunayang hindi ang kanyang tinig ang dahilan ng pagkamatay ng mga lalaki sa kabilang barangay. Ngunit hindi pa nga natapos ang kanta, nagsitumba na ang mga lalaking preso at pulis. Nagsiputukan din ang mga ulo at agad na nalagutan ng hininga. Ngayon ay sising-sisi si Joanne kung bakit hiniling niya pang gumanda ang kanyang boses. Gusto man siyang tulungan ng kanyang mama at kapatid, ngunit wala silang magawa. Dahil sa kababalaghang yon, napagdesisyonan ng korte na putulan na lang ng dila si Joanne upang hindi na makapaminsala pa. "Ayoko, huwag niyong gawin sa akin to," asik ni Joanne. Ngunit huli na ang lahat. Iginapos na siya at tinurukan ng pampatulog. Nagising siyang hindi na makapagsalita. Samantala, binalikan ni Nika ang mga nakuhang larawan sa fountain. May napansin siya roong imahen ng isang babae. Parang anino lamang yung nakaupo roon. Kaya nag-research siya tungkol doon. Nalaman niyang may pinatay noong isang singer na may sumpa ang boses. Baka ipinasa lang ng babaeng yun ang sumpa kay ate. Para na rin siguro makapaghiganti sa mga lalaking pumatay sa kanya. Sabi ni Nika sa kanyang mama. Huli na ang lahat. Ang boses na pinapangarap ni Joanne ay naging kalbaryo para sa kanya.